Alright, nakasakay na tayo ngayon sa loob ng Ford Mustang 5.0 pa. Sir Glenn, ito yung top of the line ng Ford Mustang, di ba? Single variant lang kasi. Dalawa pala variant niya. Isang 2.3, ito yung 5.0. Ito yung premium. Yung ba yung tinatawag na GT EcoBoost? Yung 2.3 yung EcoBoost. Oh. So, unang pag-upo pa lang natin, Sir Glenn, parang may nakayakap sa akin. Hindi tayo makakaalis sa pwesto nito, no? Recaro seats, Ang yes. galing, no? Maganda nga yung ano niya. Tapos, ang napansin ko sa Ford Mustang, talagang maintain nila yung classic look ng interior niya. Talagang yung cambio, ganyan pa rin. Then, yung handbrake natin, still pa rin na lang ganyan. Pagpasok natin dito sa Ford Mustang, smart keyless entry pala siya, no, Sir Glenn? Yes, sir. Lumapit ka lang, pasok mo yung kamay mo sa door handle, bubukas na siya. Okay, and then naka-stop button or start engine. Stop. Ano? Lang siya. Wala na siyang disusin ganyan. Modern pa rin pala, pero still classic pa rin yung kanyang cambio, yung bukasan ng pinto. Ang pinaka number 1 na iniba nila itong instrument panel. Yes. Kasi screen na dito, dumiretso pa hanggang dito. Then napansin ko yung hugis ng dashboard natin, nakaharap sa iyo yung mga pindutan, no? Imbis na nakadiretso lang, mas ano siya, oriented pa punta sa iyo. Sa driver. Tapos, mukhang ito, Sir Glenn, nilagay mo na lang. Yes, oh. Okay, may pa-carbon ka pa. Then, hindi siya masyado sobrang techy kasi nandito pa rin yung mga physical button niya, like yung hazard, yung aircon natin, nandito pa rin. Tama ba? Aircon to, Sir Glenn? Ito yung aircon. Nandito na yung aircon sa screen. So, nandito na rin yung mga iba nilang controls. Yes, sir. Tapos, parang nag-iba yung manibela niya ngayon, Sir Glenn. Mas, modern na yung pindutan ng busina, and then yung controls ng modes natin nandito na. So, dito mo rin i-control yung sports mode, yung eco mode, ganun. Tama po. Pero habang umaandar, pwede siyang palitan. Pwede po. Okay. And then, ang napansin ko pa, yung handbrake niya, hindi na siya yung may tumutugong na pag hinila mo, ganun siya. E-brake. Ngayon, ganun lang, tas naka-handbrake na siya. Yes. Then, para matanggal mo yung handbrake, igagas mo lang. So, yes, para siyang naka-auto hold, pero legit na handbrake talaga siya. Then, black interior siya. Yung mga sidings malalambot. Dito kaya, ayun, malalambot lahat. Apple CarPlay din. Yes, Android Auto. So pagka mag-search ka ng maps, dito na rin lalabas. Pero grabe, ang ganda. Tapos may selectables. Ayan, may mga auxiliary gauges siya. Yan. Makikita yung engine oil pressure. Yes. Oil temperature pressure, transmission, pati battery. transmission, meron din siyang temperature. And then meron din siyang track apps, acceleration timer, brake performance, lap timer. So nauorasan, kaya pala kaninang dinidiscuss mo, Sir Glenn, naorasan mo yung 0 to 100 niya. Kasi automatic makikita mo sa kanya. And then yung screen, pwede kang mag-track mode, siya, track, yung sport, and ang sport mode. Depende sa modes niya, no? Ito yung normal yung katulad ng stock dati. Ayan, dati ganyan yung itsura, Sir Glenn, yung physical niya. Meron din tayong calm mode. Simple lang siya. Pag nagkukross ka sa expressway, pwede yan, no? Simple lang siya. Tapos ayan yung old na galing, instrument panel ng Mustang. Pag-green pa siya, Sir Glenn, no? Ang galing. Pero ang usual na gamit ko is the track. Nagta-track talaga. Talagang racer yung may-ari ng Ford Mustang na to. So, Sir Glenn, pwede ba nating paandarin na? Sige po. Safe, basic lang din. Then, apak sa brake. Tapos, pipindutin mo lang itong sa cambio niya. And then, dadalhin lang natin siya sa drive. So, pwede rin siyang i-manual since meron siyang paddle shift, no, Sir Glenn. So, pwede din natin tatry yan. Doon tayo sa drive. And then, kapag binitawan mo yung brake, naka-hold pa rin siya. Hanggat hindi mo ginagas, hindi mo mawawala yung kanyang pagkaka-handbrake. So, automatic, aabanti na yung car natin kahit di ko inaapakan yung gas. Then, since kapag naka-track mode tayo, Sir Glenn, ibig sabihin, malakas siya. Yes, mas malakas siya compare mo sa normal. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung alog ng gulong. So, yung suspension natin is parang mas pang racetrack talaga siya. No? Mas dama mo yung pati steering niya tumitigas din.
Sa steering wheel natin, Sir Glenn, napansin ko medyo mataas siya. So, pwede yata siyang i-adjust. Opo, pwede rin po yan i-adjust. Taas baba and then pwede rin Yes, hilahin. Okay. Then, heated grips din to, Sir Yes, Glenn. ito po. Pero, syempre, nasa Pilipinas tayo, hindi mo pa nagamit yung heated niya, no? Hindi pa. Ayun, konting apak lang sa accelerator. Dinig ko yung tambucho. Konting-konti lang yun, ha? Talagang ramdam mo yung gigil niya. Ayun, meron pa siyang exhaust mode, pwedeng tahimik. Pwede tayong tahimik. So, ito na yung pinakamaingay niya ngayon, Ito Sir yung Glenn. pinakamaingay. Apakan lang natin siya ng konti. Uy! Nag-auto hold din pala siya, Sir Glenn, no? Yes, Kahit di mo meron din po. hinandbrake, no? Galing na for safety pa rin. Kasi napaka-aggressive ng sasakyan. So, dapat ready rin siya para pahintuin niya yung sarili niya. Kasi, syempre, lakas nito eh. Ayan, nag-auto hold siya. Oh. Galing. Alright, dito tayo sa makina niya. Mas dinig ko, Sir Glenn, yung tambucho eh, no? Ikaw ba, narinig mo rin yung makina niya? Hindi. More on the exhaust nga Oo tayo. nga. Pero, bago mo pinalitan yung full exhaust niya, nung medyo tahimik pa siya, Sir Glenn, naririnig mo ba yung engine niya? Kasi sa laki ng makina nito, parang ang ingay yata nito. Pagka binabanatan lang natin, pag binibilisan natin, doon lang natin siya naririnig. Napansin ko, Sir Glenn, ewan ko lang kung comparison dun sa previous model, pero mukhang meron na siyang wireless charger dito. Papatong mo lang yung cellphone mo, Sir Glenn. Yes sir, read meron na rin. Then meron din siyang auto-dimming. Yes, lights. meron din po. Paano naman yung kagaya doon? Kasi ang isip ko, nandun pa rin sa BYD mo. Yung ganda kasi. So meron din siyang lane departure Yes, assist. meron din siya. Oh, so cruise Tsaka control. adaptive cruise control meron din. Okay. Kompleto rin pala. May collision din siya, anti-collision. Okay. So kahit na nagpalit ka ng bumper, Sir Glenn, hindi naapektuhan yung mga sensor natin. Hindi naman ba din? Sa bagay. Kasi sayang din kung tatanggalin mo, di ba? Tama. Tapos dito sa upuan niya, hindi lang ako makatingin pero napapansin ko, meron siyang stitch na kulay white. So, talagang leather yung seat natin, Sir Glenn, hindi mo siya pinalitan. Yan na Hindi, yung stock siya. Oh, galing. Recaro, ang seats niya stock. Sa suspension naman is, ngayon naka-aspaltado lang kasi, kaya hindi ko matatry yung suspension nito. Siguro pagka nagagawi tayo sa malubak, ang ganda ng arangkada, Sir Glenn. Para gumanda downshift mo kaliwa. Na-downshift ko pa? Pwede siya kahit naka-D ako? Downshift mo yan. Sagad mo, basta mga tatlong Sige, wait. Tatlong pitik, tsaka punta pa ka. Sige pa, may downshift mo bago. Gas. Wow! So madalas ginaganon mo rin, Sir Glenn, kapag gusto mo ng extra power at agad-agad Downshift ako. magda-downshift ka. Okay. Okay, testingin natin ng very light lang ang arangkada. Sir, ready ka? Arangkada lang tayo. Let's go. Pero totoo nga yung sinabi mo, Sir Glenn, may times na malakas ito compare dun sa BYD. Meron times na malakas ang BYD mo. Pero dun sa apak ko ngayon, mas feel ko pa rin malakas yung BYD mo na pickup. Hindi ka kasi nag-downshift. So kailangan pa lang yun. Oo nga, no. Tapos ito pa isa, napatayan natin yung mode. Tapos downshift mo. Yan, ito. Yan, downshift ka. Drag trip, ayun. Yan, downshift ka. Downshift. 2, 1. Yan, Yan, paano? Narinig mo yung gulong, Sir Glenn? Talagang kumakayod siya. Ayun, mas malakas pa siya. So, mas malakas na ngayon to. Na-downshift mo siya. Kasi hindi ka siya, yung RPM kasi niya mababa. Nung nag-start ka kanina. Kaya parang malata siya nung nag-start imbis na may buwelo ka agad.
Yes. Ang galing, natututo na tayo. Normal natin. Wala, sport lang natin. Sport. May RFI dito, Sir Glenn? Meron. Wala siya, Sir. Ayun. Galing mo talaga. Sa dami ng kotse mo, Sir Glenn, naalala mo pang may load? O Hindi talaga, dapat talaga nagre-reserve ka ng 1,000 para sigurado. Para sa personal overall impression ko sa pagdadrive dito sa Ford Mustang, komportable naman siyang i-drive bilang isang sports car. Maganda ang upuan, maayos ang steering, at hindi masyadong matagtag sa highways. Pero kapag magaspang ang kalsada, medyo ramdam pa rin ng lubak kumpara sa isang sedan or SUV. Tahimik naman sa loob, may konting sporty noise na normal sa ganitong klase ng kotse lalo't nagpalit ng full system exhaust si Sir. Overall, komportable naman siya bilang performance car basta hindi ka madalas dumadaan sa sobrang lubak. Sir Glenn, may iba po ako. Marami po yung nangangarap ng ganitong sasakyan. Baka meron po kayong payo sa mga gustong magkaroon ng Ford Mustang. Guys, sa totoo lang, it's my dream car. Bata pa ako, I really like the Ford Mustang. Imagine guys, 5.0 V8 ang engine. You can hear the roar, yung sound ng V8. It's not like any other engine na 4-cylinder, 6-cylinder. Iba ang tunog ng V8. At hindi siya basta-basta kotse. It's a symbol of my simple dream. At ang payo ko sa mga gustong magkaroon nito, if you have a dream, never let go. Gawin mo lahat. Mag-ipon, magplano, magtiyaga, magtrabaho ng masipag, at higit sa lahat, magdasal. Dahil lahat ng kung ano man ang meron ko ngayon, it's 99% God and 1% me. Hindi kailangan madalian, guys. In God's most perfect time yan. Importante, tuloy-tuloy ka kasi darating din ang araw na yung dati mong nasa vision board mo o yung nasa bucket list mo, nasa driveway mo na. Kaya kung Ford Mustang ang pangarap mo, guys, huwag kang mahiyang mangarap ng malaki o lakihan mo pa. At habang ginagawa mo ang lahat para abutin yon, unti-unti mo rin mababago ang buhay mo. Pangarap ko noon, ngayon, hawak ko na siya. Kaya kaya mo rin yan, guys. Again, in God's most perfect time. Grabing experience na naman mga kamanibela. Maraming salamat po Sir Glenn sa pagpapahiram ng iyong muscle car sa amin. Salamat din, Bradwid. At salamat din sa mga kamanibela namin. Ayan. At yan ang ating Ford Mustang experience para sa inyo mga kamanibela. Dream car nyo rin ba ito? Ako, dream car ko to. Or may iba pa kayong dream car na gusto nyo ipa-review sa amin, comment down below lang. Huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts at mag-subscribe sa Manibela TV YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago nating reviews. Laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. I trust my Dunamis. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir.